Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta? Kamusta ang iyong mga energies? Thank you nga pala sa walang sawang nanonood. Maraming salamat po. At sa mga patuloy na sumusuporta. Thank you so much po. Maraming salamat po. And magla-love reading po tayo na wala po tong specific sign kung kanino. If sa inyo po, okay po. If hindi naman po, ibigay po natin sa iba. So, simulan na natin. General reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung nalaman kung ano yung akma para sa inyo at ibang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, simulan natin kung ano-ano ang iyong mga mensahes para sa mga love reading collective. Okay, collective. Four Swords means parang gusto nyo munang makapagpahinga sa isang relasyon, no? Ipahinga ang isipan, katawan sa mga bagay-bagay na nangyari sa inyo. Parang marami kayong iniisip na bagay-bagay na naging yung mga dumaan na relasyon sa inyo. No, siguro may mga bagay na hindi nagkaunawaan sa isang relasyon, no. Kaya parang kinakalma niyo muna yung isipan niyo, pinapahinga niyo muna kung ano ang dapat mong gawin. Nag-iisip kayo dito ng mga idea, no, para masolusyonan yung mga iniisip niyong problema tungkol sa isang relasyon. At napapagod na siguro kayo dito sa kakaisip kung paano nyo ma-reresolbahan or kung paano nyo mapapag-usapan ito ng partner ninyo. So, tignan natin. Ano pa? Okay, dito no. Meron talagang isang relasyon na nasira or nagkaroon ng isang problema na hindi nagkaunawaan sa bawat isa. Hindi kayo masyadong nagkaintindihan dito ng person mo. May mga naging problema na tuluyan ng yung bumitaw na, no? Kumbaga nahulog na, kumbaga yung sakapit, yung pagkapit ninyong dalawa ng person mo,
parang unti-unting nahuhulog or unti-unting, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. May mga nangyari sa buhay ninyo sa isang relasyon na hindi kayo nagkaintindihan dito, 'no. May mga bagay-bagay na siguro um, siguro meron kayong mga hindi hindi nagkaroon ng magandang resulta sa inyong relasyon, 'no. Kaya, siguro lagi na kayo nag-aaway dito, 'no. Kumbaga hindi na kayo magkasundo, 'no. Kaya, parang unti-unti na siyang na gumigiba, 'no. At pero nandun pa rin yung pinag-iisipan niyo pa rin ng mabuti, 'no. Kung paano mo i kung paano mo sasabihin sa kanya na hindi siya masasaktan talaga na sobra. Kasi nga dito nga nag-iisip ka ng mabuti kung paano mo maide-deliver sa kanya yung isang problema na dumating sa inyo sa isang relasyon, 'no. Kaya pinoprotektahan mo pa rin yung sarili mo, pinoprotektahan mo pa rin dito, 'no. Or meron sigurong pagiging, siguro, nagkaroon din siguro dito ng selosan, 'no. Kaya or nagkaroon ng paghihigpit sa isang relasyon, 'no. Kaya nalulungkot nalulungkot kayo dito. Nalulungkot kayo dito siguro bakit 'pag iniisip niyo yung mga bagay na nangyari sa inyo na parang ang hirap gumalaw, 'no. Ang hirap intindihin, 'no. Kaya pinag-iisipan mo na mabuti talaga, kung pinag-iisipan mo talaga na mabuti kung ano ang dapat mong gawin para masolusyunan yung problema ninyong dalawa, 'no. Patuloy mo 'tong, tatrabahuhin patuloy mo siyang, kakausapin para lang magkaroon kayo ng, maayos na kumbaga sa maayos na hindi sasama ang loob mo at hindi rin sasama ang loob niya, 'no. So, ano pa? Okay, the bottom of the deck is Eight of Swords. Okay. Kung nagkaroon man ng kung nagkaroon ng problema dito sa inyong relasyon na parang bumagsak na or hindi na nagkaroon ng pagkakaintindihan sa bawat isa, nandun pa rin sa point na nag-iisip pa rin kayo, 'no. Iniisip niyo pa rin yung mga bagay na nangyari sa inyo, 'no. Kumbaga hindi ka pa rin dito nawawalan ng pag-asa kahit may mga sitwasyon na nangyari na
na naging mabigat sa kalooban mo 'no. And naaalala mo yung mga bagay na naging malungkot ka, yung mga problema na pinagdaanan niyong dalawa, naaalala mo? Pero nandun pa rin yung lumalaban ka pa rin. At hindi ka pa rin dito nawawalan ng pag-asa para sa iyong sarili. Patuloy kang ditong lumalaban kahit minsan parang nahihirapan ka na kumilos sa isang relasyon ninyong dalawa or hindi na kayo nagkakaintindihan 'no. Hindi ka pa rin dito hindi ka pa rin dito papatalo kahit may mga ganitong problema. Lalaban at lalaban ka pa rin. Susubok at susubok ka pa rin at sinasabi mo sa iyong sarili na, "Kaya ko 'to, kaya ko 'tong malampasan. Malakas ako, matibay ako. Hindi ako natatakot sumubok uli ng isang relasyon na ikagaganda or ikakaunlad para sa iyong sarili, para sa iyong puso na um, gusto mo uling sumubok magmahal, hindi ka pa rin dito matatakot. Kumbaga nagkaroon ka na ng lesson sa iyong sarili, no? Susubok ka pa rin. So kaya iniisip mo mabuti, kaya pinag-iisipan mo na mabuti na hindi pwede laging ganyan ang magiging relasyon na nagkakaroon ka, no? Kailangan nandun pa rin yung magiging masaya ka. Hindi ka pa rin papatalo, no? At meron din talagang meron ka pang makikilala na ibang person na mahal na mahal ka nito, no? At yung mga worries mo dito sa mga past relation mo, kumbaga ano mo na siya parang pinang kumbaga natuto ka na sa ganong relasyon na hindi naman pala karapat-dapat sa'yo. Pero nandun pa rin sa point na hindi ka pa rin natatakot na bumuo uli ng isang relasyon na talagang mamahalin ka ng tapat na hindi dun sinasabi mo sa sarili mo na hindi natatapos ang buhay ko, hindi natatapos ang pagmamahal ko, hindi ko itutuon sa isang bagay na ganyan na naging mahirap para sa'yo. Lalaban at lalaban ka pa rin dito. Kaya pinag-iisipan mo na mabuti kung ano-ano yung mga gagawin mo para sa iyong sarili na mas magle-level up ka pa. So, yan po ang message sa inyo, collective. Yan muna sa ngayon. Thank you so much po, and please like and subscribe po para sa mga bagong upload. Pasensya na po kung medyo ilang araw bago ako mag-upload, ilang linggo or minsan weeks talaga. Kasi po marami po talaga akong inaasikaso, mga anak ko, ang gawain dito sa bahay, marami din po. Tapos may mga ginagawa rin po akong iba. So, pasensya na po. Maraming salamat po sa panonood. Thank you so much po, and God bless po.